AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Ng Hunyo, mga kamanggagawa, welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po, Carla San Diego Malaban, at makakasama ninyo ngayong umaga. Ako naman po si Team Laderas. Sama-sama po nating talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleyo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Pati na rin ang mga nanonood sa ating live stream, AFP Radio Facebook page, and sa Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Yeah. June ngayon, no, Sir Team? At alam mo ba na marami tayong sineselebrate ngayong buwan ng Hunyo. At yun na nga, isa na nga, syempre yung una dyan, no, yung nalalapit natin na Araw ng Kalayakan. So, sa June 12, yan, kalapindalawa ng Hunyo. At kasabay nga dyan, no, yung ginagawa din natin na malawakang job fair, yung Independence Day job fair. So, kasunod ng Labor Day, meron ding Independence Day job fair, Ma'am Carla. Yes, oo, diba? May tas June, okay. Maraming trabaho ang ihahatid natin sa ating mga kamanggagawa. Tama ka dyan, Ma'am Carla. At sa araw nga ng June 12, ipinagdiriwang din natin ang World Day Against Child Labor. Isa itong pandaigdiang advokasya para wakasan na ang lahat ng uri ng sapilitang paggawa at kasama na nga dyan ang child labor. Yes. At eto pa, Sir Team, trivia na ngayon. So, ngayon ding June 14, specifically 1948, naging miyembro tayo na ang Pilipinas ng International Labor Organization.
Ayan. At simula nga noon, naging bahagi na yung ating bansa sa pagpasa ng iba't ibang mga labor conventions na nagsusulong ng desenteng trabaho para sa lahat. And speaking of trabaho, Ma'am Carla, balikan natin yung selebrasyon ng Independence Day dahil kasabay nga ng pagdiriwang na yan yung nasabi nga natin na pagsasagawa ng Kalayaan Job Fair sa buong bansa. Para sa detalye kung saan-saan ba natin yan gaganapin, maaari niyong bisitahin ang www.ble.dole.gov.ph o kaya scan nyo yung QR code na makikita sa inyong screen para naman sa mga nanonood sa atin via Facebook Live. Yes, so bisitahin nyo lang po yung website ng BLE or scan yung QR code na ipa-flash natin sa ating screen para doon sa mga venues ng ating nung Kalayaan Job Fair dahil buong bansa yan, Hindi lang yan dito sa Metro Manila, lahat ng rehiyon meron tayong job fair. At kasama nga dyan, Sir Tim, sa inaanyayahan natin, lahat ng manggagawa, kasama na yung ating mga tinatawag na first-time job seekers. So yun yung mga una pa lang na mag-a-apply. Kasama dyan yung mga fresh graduates natin. Yes. At dahil nga meron tayong tinatawag na First-Time Job Seekers Act, tama, no? Yes. First-Time Job Seekers Act. Job Seekers Assistance Act. Yan. Di na kailangan problemahin ng ating mga first-time job seekers yung kanilang mga requirements. Dahil nga slogan ng First-Time Job Seekers Assistance Act, dahil basta FTJAA, libre. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si Bureau of Local Employment Director, Patrick Patriwirawan Jr. Yes, so mamaya lang po, tutok lang po kayo, especially dun sa mga kamanggagawa nating mga first-time job seekers. So, bago tayo dumako dyan, good news muna tayo. Umpisahan natin ang good news sa Mimaropa. Placement ng SPES sa Occidental Mindoro tumaas ng 91%. Mula nang maipatupad ang Special Program for the Employment of Students o SPES ng DOLE, ay nagsilbi na itong isa sa mga epektibong pamamaraan ng pamahalaan upang mabigyan ng kakayahang makapag-aral at makapagtapos ang bawat kabataang Pilipino. Bilang isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran, hindi lamang nadadagdagan ng SPES ang kakayahan ng mga kabataan na makakuha ng trabaho, kundi pinalalaki rin nito ang kanilang kakayahang pangpinansyal upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Para sa taong ito, inaasahang matutulungan ng DOLE Occidental Mindoro ang 541 na mga kabataan. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa 91% na pagtaas mula sa talaan ng placement ng SPES ng nakaraang taon. Ang mga kabataang ito ay kukuning bilang administrative aid, encoder at clerk ng mga lokal na pamahalaang partner implementer ng DOLE. Batay sa isinumiteng Pledge of Commitment, ang ilang LGUs ay magsisimulang ipatupad ng programa sa pagitan ng Mayo hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon. Pinapayuhan ang mga aplikante na bisitahin ang pinakamalapit na Public Employment Service Office o PESO upang magtanong tungkol sa schedule ng hiring at screening. Ang unang nagpatupad ng programa ay ang lokal na pamahalaan ng San Jose na may kabuuang 81 estudyante mula sa high school at college level na nagsimula na sa kanilang trabaho sa iba't ibang departamento mula ika-24 ng Mayo hanggang ika-30 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Sa ilalim ng programang SPES, ang 60% ng sweldo ng mga benepisyaryo ay babayaran ng mga lokal na pamahalaan, habang ang natitirang 40% naman ay babalikatin ng DOLE maliban lamang sa mga 5th class municipality kung saan 60% ang babayaran ng mga lokal na pamahalaan at 50% naman ang mga 4th class municipality. Ang Special Program for Employment of Students ay isang youth employment bridging program ng DOLE
na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga mahihirap, subalit karapat-dapat ng mga estudyante, out-of-school youth at mga dependent ng displaced o magiging displaced na manggagawa tuwing summer at Christmas break o anumang oras ng taon para madagdagan ang kita ng pamilya upang makatulong na matiyak na ang mga benepisyaryo ay makapagpapatuloy sa kanilang pag-aaral. Balitang Visayas naman tayo mga kamanggagawa. DOLE RO6, tiniyak na aalagaan ng kapakanan ng mga sakada sa rehiyon. Upang matiyak ang pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga sakada o migratory sugarcane workers, isang pagsasanay at capacity building para sa mga labor inspector ang pinangasiwaan ng DOLE Region 6 na pinamumunuan ni Regional Director Sixto Rodriguez Jr. Ang ginanap noong ika-23 hanggang ika-24 ng nakaraang buwan sa Bacolod City. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang sistema ng pakyaw. Sa pagbabayad, 1/4 o 1/3 Carabao share, pagkakaloob ng angkop na tirahan para sa mga sakada, at mga pinakabagong issuance para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga labor inspector na magsagawa ng mga inspection visit o pagbisita sa mga kwartel o lugar na tinitirhan ng mga sakada at nakapanayam din nila ang ilan sa mga ito. Ang produksyon ng asukal sa bansa ay nananatiling isa sa pinakamalaking subsector ng agrikultura at nakapagbibigay ito ng oportunidad sa trabaho. Bilang bahagi ng informal na sektor na kinikilala bilang umuusbong na bahagi ng lakas paggawa, hindi maikakaila na ang mga sakada ay malaki rin ang naiambag sa ekonomiya ng bansa. At dahil sa uri ng kanilang trabaho, likas na mataas ang antas ng aksidente ng mga sakada. Lantad rin sila sa mataas na toxicity dulot ng nakalalasong pesticides na ginagamit sa produksyon ng asukal. Gayon din, mataas ang panganib nila sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit na may kaugnay sa pagsusunog ng dahon tulad ng cancer sa baga at mesothelioma. Ayon naman kay RD Sixto Rodriguez, humaharap ang DOLE sa maraming hamon sa pagsasagawa ng labor inspection. Isa na dito ang limitadong kapasidad ng mga labor inspector sa pagsasagawa ng mga natatanging inspeksyon tulad ng mga lugar pagawaan ng mga sakada. Kaya naman patuloy ang pagsisikap ng DOLE RO6 na pagbutihin ang pagsasagawa ng labor inspection. Isa na nga dito ang pagsasailalim ng mga labor inspector sa capacity building na magtitiyak ng pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga sakada. Balita naman tayo sa Central Visayas. DOLE 7, pinaigting ang pagsubaybay sa child laborer sa Negros Oriental. Pinaigting ng Department of Labor and Employment Region 7 ang pagsubaybay sa mga profiled child laborers sa mga lalawigan ng Negros Oriental at Siquijor na naglalayong tuluyang puksain ang insidente ng child labor sa bansa sa taong 2028. Sa Negros Oriental, kung saan laganap ang mga child laborer, ang DOLE Negros Oriental Field Office ay nakapanayam at nakapag-monitor ng kabuoang 239 child laborer kasama ang kanilang mga magulang sa Bayawan City, Basay, La Libertad, at Gihulungan noong nakaraang buwan ng Mayo. Sa nasabing bilang, 104 ang nagmula sa Bayawan, 66 na mga child laborer naman ang nagmula sa La Libertad, samantalang nakapagtala sa Gihulungan ng 49 at sa Basay ng 20. Ayon kay DOLE 7 Regional Director Lilia Esteliore, masusing minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga profiled child laborer upang masubaybayan ang kanilang katayuan at matiyak na ang mga tulong ng pamahalaan ay nakapagdudulot ng magandang epekto sa kanilang buhay. Dagdag pa ni RD Esteliore na nagsisikap ang DOLE na matugunan ang mga pangangailangan ng mga child laborer sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPEP. Umaasa din sila na sa bandang huli ay maaalis ang mga bata sa pagiging child laborer,
lalo't higit sa pinakamasamang anyo nito kung saan naipagkakait sa kanila ang panahon ng kanilang kabataan. Ayon kay Negros Oriental Field Office Officer in Charge, Maria Teresa Tantiamco, nakapagsagawa na sila ng iba't ibang advokasya at aktibidad upang itaas ang kamalayan tungkol sa child labor at umaasa sila na marami ang susuporta sa kanilang advokasya, lalo pat ang child labor ay seryosong bagay na nakakaapekto sa maraming aspeto ng buhay ng mga bata. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa nila bilang bahagi ng CLPEP ay pamamahagi ng impormasyon, pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya at organisasyon, livelihood orientation, workshop at pagsasanay, pamamahagi ng mga nego-cart, mga gamit sa paaralan, hygiene kit, vitamina, food packs at mga damit. Ludwig Dagaso ay isa sa mga magulang ng child laborer na nabigyan ng kabuhayan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng baboy sa ilalim ng Batang Manggagawa o Kasama na kabilang sa programa ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang naturang programa ay naglalayong makatulong sa pag-iwas at pag-aalis ng child labor sa pamamagitan ng pagbibigay sa pamilya ng mga bata ng akses sa disenteng kabuhayan. Ang mga magulang o tagapag-alaga ng mga child laborer at kanilang mga nakatatandang kapatid na nasa sapat na edad upang makapagtrabaho ang target na benepisyaryo ng programa. Mula taong 2018 hanggang 2020, may kabuuang bilang na 25,659 na mga child laborer na ang na-profile at nabigyan ng tulong ng kagawaran at nai-refer sa kaukulang ahensya at organisasyon. Sa bilang na ito, may higit kumulang na mga 4,314 child laborer ang mula sa 40 barangay na natukoy sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAP. Ayon kay Tantiamco, ang pagsasaka ang pinakakaraniwang gawain na isinasagawa ng 5,009 na mga child laborer. Dagdag pa rito, 341 sa mga ito ang nagtatrabaho sa quarry, habang 314 naman ang nagsisilbi bilang katulong o kasambahay. Sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOLE, tiniyak ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang publiko na dinoble ng kagawaran ang pagsisikap na subaybayan ang mga profiled child laborer dahil kabilang ito sa mga pangunahing prioridad ng DOLE at ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo kung yung child labor and child labor natin na goal ay sa 2025 natin gusto siyang makamit. So talagang sunod-sunod na at mas pinaigting na yung ating mga programa at mga serbisyo para maialis yung mga mga children natin diyan sa mga sapilitang pagtatrabaho. Sapilitang pagtatrabaho na delikado no sa kanila. Tsaka kinukuha yung kanilang pamilya. Kasi dapat nasa school sila no part. Dapat sila ay nasa school. Ayan, at yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating naging panayam kay Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. patungkol sa First Time Job Seekers Assistance Act. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Ami, natanggap ako sa trabaho. Pero ang dami kong requirements na kailangan ipasa. Siguradong mapapagastos ako nito. Hindi mo na kailangang gumastos para sa pre-employment requirements mo, Patpat. Ang First-Time Job Seekers Assistance Act ay programa ng DOLE na layuning tulungan ang mga Pilipinong first-time job seeker upang makuha ng libre ang kanilang pre-employment requirements. Pwede mong i-avail ang programang ito kung ikaw ay graduate ng high school, vocational course, college, o nagbabalak na mag-working student. Basta't ikaw ay Pilipino, first-time job seeker at residente ng iyong barangay ng at least 6 na buwan. Awesome! Anong requirements ang pwede kong makuha ng libre? Maaari mong makuha ang mga sumusunod na dokumento ng libre. Barangay clearance at barangay certificate, police clearance, NBI clearance na valid ng 1 taon, birth certificate, marriage certificate, transcript of records, certificate of graduation or completion, diploma mula sa state at local colleges and universities, tax identification number ID, civil service certificate of eligibility, PhilHealth ID, unified multi-purpose ID, medical certificate mula sa mga public hospital, ngunit hindi kasama dito ang mga laboratory tests at medical procedures. Maaari ka rin makakuha ng POEA certificates, mayor's clearance, marina certificates, TESDA national certificates, at certificates of competency, at iba pang documentary requirements na kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno na kailangan sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi kasama rito ang mga dokumento galing sa mga pribadong establishmento, gaya ng private universities at colleges, application para sa professional licensure exam, application para sa civil service examination, application para sa passport authentication at apostille, application para sa driver's license, at laboratory tests at medical procedures na kailangan para makakuha ng medical certificate. Hindi rin ito pwedeng i-avail ng mga benepisyaryo ng Job Start Program at iba pang mga programa na nagbibigay ng parehong exemption. Isang beses lang pwedeng makakuha ng libreng documents ang mga benepisyaryo ng First-Time Job Seekers Assistance Act, pero pwede mong ipa-photocopy at patatakan ng certified true copy ang mga original na documents na ito. Ayon sa Labor Advisory No. 7, Series of 2020, lahat ng pribadong establishmento ay minamandatong tumanggap ng certified true copy ng mga documentary requirement ng isang first-time job seeker na nag-a-apply pa lamang. Maaari lang nilang kuhain ang original na pre-employment requirements kapag nakatanggap na ang aplikante ng job offer. Wow! Napakalaking tulong ng programang ito para sa aming mga first-time job seeker. Paano ba namin ito ma-avail? Pwede mong i-avail ang programang ito in just 3 easy steps. Una, kumuha ng barangay certification at oath of undertaking na nagpapatunay na isa kang first-time job seeker at residente sa iyong barangay ng at least 6 months.
Pangalawa, ipakita ang barangay certification sa government agency na nais mong pagkuhaan ng documentary requirements. Sundin din natin ang mga patakaran ng mga ahensya sa pagkuha ng pre-employment requirements. At panghuli, bumalik sa barangay kapag natanggap na sa trabaho. Awesome! Ganun na lang kadali ngayon kumuha ng pre-employment requirements para sa mga first-time job seeker. I-scan nyo lang ang QR code na ito para sa karagdagang impormasyon. Tandaan, basta FPJ, libre! Hanggang sa muli! Paalam! Hatid sa inyo ng Labor and Employment Education Services, Department of Labor and Employment, at ng mga sumusunod na ahensya. Dito sa Dole sa AFP Radio. Alam mo ba, Sir Tim, simula 2018, libre na kapag kukuha ka ng mga requirements. Ikaw ay first-time job seeker. Usually, yung mga first-time job seekers, Ma'am Carla, yung mga newly grads, although talagang hindi pa nakapag-apply ng trabaho ever since nag-graduate sila. Oo, tama. Napakaswerte, no, nung ating mga first-time job seekers na simula ng 2018 kasi hindi ko naabutan yan. Ay, oo, lahat yan ay binayaran ko. Lahat ng mga requirements. Parehas tayo, Ma'am Carla. Hindi natin naabutan itong batas na yan. So, ngayon yun ang pag-uusapan natin, no? Kasama yung ating Bureau of Labor, Local Employment Director, Director Patrick Wirawan Jr. Pero naantay pa natin siya, no? Mga kamanggagawa. So, play muna ulit natin. I-play muna ulit natin ang ating AVP dahil maraming impormasyon, no? Yung makukuha ng ating mga kamanggagawa. First-time job seekers na kamanggagawa. AVP na yun. Pakinggan ulit natin si Pat at si Ami. Yan, wala pa ata ang ating director. Ayan, nandiyan na pala ang ating panauhin sa araw na ito. So, mga kamanggagawa, ngayon po ang umaga ay pag-uusapan natin ang First-Time Job Seekers Assistance Act kasama si Director Patrick Wirawan Jr. ng Bureau of Local Employment. Magandang umaga po, Director Pat. Good morning, Sir Pat. Si Tim po ito. Kasama ko po si Ma'am Carla. Good morning, team and Carla. Maraming salamat, Director, no, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon. So, nakakadalawa na ata kami. Oo. Ngayong buwan nung May pala, yung una nating nakasama dito si Director Pat. Director Pat, diretso na po tayo sa ating topic for the day. So, kailan po ba na isabatas itong Republic Act para po, no, sa ating mga kamanggagawa na kaka-tune in pa lang sa ating radio program? Ang Republic Act 11261 o ang tinatawag na First-Time Job Seekers Assistance Act. And paano po ba nito matutulungan ng ating mga kamanggagawa na first time pa lang mag-a-apply ng trabaho? Yes, Carla, salamat sa tanong. No? Nilagdaan ang RA 11261 o ang First-Time Job Seekers Act noong April 10, 2019 at nagkabisa noong May 23, 2019. Layunin ng batas na matugunan ang nararanasang financial burden ng ating mga first-time job seekers sa pagkuha ng mga kinakailangang pre-employment documents na binibigay ng iba't ibang government agencies tulad ng National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority, Department of the Interior and Local Government, at ang Maritime Industry Authority. Director Pat, ano-ano naman po yung mga dokumento na dapat kunin ng mga first time pa lang maghahanap ng trabaho ang sakop nitong batas at dapat libre nilang makuha? Yes, Tim. Kabilang sa mga maaaring makuha ng libre ng ating mga first-time job seekers ang mga sumusunod: barangay certification, barangay clearance, birth certificate at marriage certificate mula sa PSA, police clearance mula sa PNP, NBI clearance, medical certificate mula sa mga pampublikong ospital, ngunit hindi ito sakop ang mga bayaring pang-laboratorio o operasyon na kakailanganin sa pagkuha nito, transcript of academic records mula sa mga pampubliko o state colleges and universities, certificate of eligibility mula sa CSC, tax identification number mula sa BIR, Unified Multipurpose ID or UMIT card,
at iba pang mga kailangang dokumento na maaaring hingin ng mga employer tulad ng TESDA National Certificates at kanilang certification, authentication, and verification, Marina Certificate of Proficiency at POEA certificates. Nabanggit nyo kanina, Director, na hindi kasama po no, yung mga laboratory fees pag sa medical certificate. Ano-ano po kaya yung mga hindi kasama na Yes, mga Carla. documents dito sa FTJAA? Yes, Carla. Hindi kasama sa mga dokumentong makukuha ng libre ang mga sumusunod. Yung application para sa Civil Service Exam ng CSC, application para sa Professional Licensure Exam ng PRC, application para sa driver's license ng LTO, at application para sa passport or pag-authenticate nito, at pagpapa-apostille ng mga dokumento sa DFA. Director Pat, ano naman po yung mga requirements na dapat ihanda ng ating mga kamanggagawa para patunayan syempre na sila ay first time na job seeker? So, para sa ating FTJs, para sa ating mga first-time job seekers, no, barangay certification po ang pangunahing kakailanganin bilang patunay na sila ay isang first-time job seeker. Lumapit lang po kayo sa inyong mga barangay kung saan ito libreng makukuha. Bukod rito, kailangan rin ng oath of undertaking na nagpapatunay na isa siyang FTJ sa panahong kukunin ang barangay certification. Okay po, Director Pat. At least mas malinaw siya, no? Para hindi rin maguluhan yung ating mga kamanggagawa na kukuha ng mga dokumento, mga pre-employment documents. O alam mo Sir Team, Director Pat, nabisita ko no yung page nitong FTJAA dahil meron tayong website no na dinedicate para dito sa ating mga first time job seekers at nandoon na yung mga forms na i-access na lang ng ating mga first time job seekers. Ayan. Director Pat, pagdating naman po sa implementasyon ng ating nasabing batas, gaano po ba karami ng manggagawa yung nakakuha na ng pre-employment requirements ng libre? At saan-saan po kaya mga rehiyon yung pinakamarami naka-avail na ng first-time job seekers assistance? Nang magsimula ang implementasyon ng batas noong 2019 hanggang 2022, higit sa 350,000 na job seekers ang nabigyan ng pre-employment documents. Bawat isa sa kanila ay nakatipid ng hanggang higit 2,000 pesos. Calabarzon ang may pinakamaraming availees ng pre-employment documents na sinundan ng National Capital Region. Base ito sa bilang ng barangay certificates na na-issue sa mga first-time job seekers. Nasa 68,751 first-time job seekers sa Region 4A ang nakatanggap ng barangay certificate. Ito ay 26.84% ng lahat ng benepisyaryo ng bansa. Sumunod naman rito ang NCR, may 63,136 na benepisyaryo. Samantala, ang bilang ng mga first-time job seekers sa kada rehiyon para sa NBI clearance, birth certificate at iba pang pre-employment documents ay titiyak pa dahil ang pagbibigay ng mga dokumentong ito ay sa pamamagitan ng clearance centers or outlets at hindi kada rehiyon. Sa kadahilanan na hindi lahat ng barangay ay nakapagsumite ng kanilang mga listahan ng benepisyaryo, lumalabas na mas mataas ang bilang ng benepisyaryo na kumukuha ng NBI clearance kumpara sa barangay certificate. Ngunit hindi makakakuha ang sino man ng pre-employment documents ng libre kung wala silang barangay certificate. So doon talaga magsisimula, kailangan kumuha muna ng barangay certificate bago pumunta doon sa mga iba't ibang ahensya na kukuhanan ng requirements. Since Director Pat, nabanggit niyo po na isa sa mga pinakamalaking na avail is barangay certificate, ano-ano pa po ba yung mga nangungunang pre-employment requirements na nakuha ng libre ng ating mga kamanggagawa from 2019 to 2022? Bukod sa barangay certificate na kailangan para makakuha ng libreng pre-employment documents, lumalabas na ang pangunahing pre-employment requirement ay ang NBI clearance, kung saan 343,089 na beneficiaryo ang nakakuha mula 2019 hanggang 2022. Malaking tulong yan no sa ating kasi halos lahat ng mga trabaho talagang nire-require yung NBI clearance unang-una sa listahan niya ng ating mga employers. Ayan. Director, meron po bang kaukulang penalty ang kahit anong ahensya ng pamahalaan na hindi tatalima dito sa FTJAA? At saan rin po pwedeng magulat o sumangguni yung ating mga first-time job seekers sakaling merong silang ma-encounter na hindi nagpapatupad nitong batas na ito? Yes, Carla. Ayon sa Section 11 ng batas,
maaaring humarap sa administrative offense sa ilalim ng Administrative Code at iba pang mga batas kapag hindi sumunod ang isang ahensya ng gobyerno sa batas na ito. Maaaring sumangguni ang ating mga first-time job seekers sa DOLE Bureau of Local Employment na maaaring tawagan sa 8528-0083 o mag-email sa ftjaa@ble.dole.gov.ph. Mangyaring ipagbigay alam rin ang inyong hinaing sa mga ahensyang napaulat na naniningil ng bayad para sa pre-employment documents. At this point, Director Pat, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa tungkol dito sa FTJAA at syempre kung i-promote na rin po natin yung papalapit nating Independence Day Job Fair. Go ahead, Director Pat. Thank you, Tim and Carla. Noon pa man, mandato na ng DOLE ang makapaghatid ng serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng lakas paggawa at iba pang usaping pang-empleyo. Hindi na rito iba ang kapakanan ng ating mga first-time job seekers na malaki ang potensyal bilang kinabukasan ng ating sektor ng manggagawa at pambansang ekonomiya. Kaya naman hinihikayat natin ang mga first-time job seekers na lubos na pakinabangan ang mga benepisyong hatid ng batas na ito. Sa oras na mabigyan na kayo ng original na dokumento mula sa mga ahensya, pinapaalalahanan natin kayo, ang mga first-time job seekers na ipasa lamang ang Certified True Copy o Xerox sa mga pinag-applyan. Ito ay sang-ayon sa Labor Advisory No. 7, Series of 2020 na pinapaalalahanan din ang mga employer sa pribadong sektor na huwag kuhanin ang original na kopya ng mga dokumento. Akin rin pong inaanyayahan ng ating mga first-time job seekers na bisitahin ang official website ng Kagawaran, dole.gov.ph at ng Kawanihan ng Lokal na Empleyo, ble.dole.gov.ph para sa iba pang maaari nilang malamang hindi lamang sa FTJAA, kundi maging sa iba pang detalye hinggil sa paghahanap ng trabaho. Inaanyayahan ko rin po na bumisita kayo sa ating PhilJobNet, philjobnet.gov.ph para sa mga trabahong maaaring applyan. Para po sa nalalapit na Independence Day, magsasagawa po tayo ng nationwide job fair. Meron pong mga naka-assign po ng mga job fair sites sa bawat rehiyon. Sa NCR lamang po, meron na tayong mga 12 job fair sites. So bisitahin nyo lamang po ang mga websites ng DOLE, ng BLE at ng mga regional offices po ng Department of Labor para po sa detalye ng mga gagawing job fair ngayong Independence Day. Ang Kawanihan ng Lokal na Empleyo po ay lagi pong handa na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga job seekers. Kaya po, huwag po kayong mahiyang tumawag at mag-submit ng mga questions and clarifications po tungkol sa mga serbisyo at programang ini-implementa po ng Bureau of Local Employment. Maraming salamat po sa paanyaya sa Kawanihan ng Lokal na Empleyo. Maraming salamat po, Director Pat. Nako, sana po hindi kayo madala sa aming mga imbitasyon sa inyo dahil talagang gusto natin na ihatid yung impormasyon na ito, ng napakahalagang impormasyon na ito sa ating mga kamanggagawa. At ngayon nga, kasama yung ating mga first-time job seekers. Ayan. So, hindi na po namin kayo patatagalin, Director Pat. Alam ko po na very busy kayo dahil sunod-sunod ang ating mga programa dyan sa BLE. So, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ninyo ng oras dito sa amin sa DOLE sa AFP Radio. More power po sa inyo dyan sa BLE. Thank you, maraming sir. Salamat, Carla. Keep safe po. Thank you, sir. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, ang direktor ng DOLE Bureau of Local Employment, Patrick Patriwirawan Jr. Para po sa mga kamanggagawa natin na may nais isang guni sa BLE, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.dole.ble.gov.ph. Nariyan po dyan ang kanilang contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman or di kaya ay ireklamo, bukas din po ang 24/7, ang DOLE Hotline 1349. Dial nyo lang po iyan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod dyan, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page. Diyan nyo po makikita
yung mga updates, kasama na dyan yung FTJAA, pati na rin yung magaganap na Independence Day Job Fair sa June 12. At meron din po tayong YouTube page. Yan, subscribe nyo na rin po yan para updated po kayo palagi sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, ako pong muli si Tim Laderas. At ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Sana po ay marami po kayong bagong kaalaman na nakuha sa ating episode today, lalong-lalo na po yung ating mga first-time job seekers. Tutok lang po kayo ulit mga kamanggagawa sa susunod na Martes para naman po sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:40 a.m. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.